Sa'yo, Chan Raccoon. Nag-iisang viewer. But anyway, guys, no, may mga late viewers naman. May mga nagre-replay naman. Kaya, okay lang naman kahit wala minsan nanonood. Pag live. Kasi nire-replay na lang nila. Yung karamihan ng mga taga-MUG. Alam niyo naman, yung mga tao, karamihan ng mga tao, ang interest nila, hindi sa issues. Iiyak na lang sila pag ginigiba na yung bahay nila. At saka pag wala na silang malapitan. And mas gusto nila kasi panoorin yung mga basura content. Kaysa sa mga content na ganito na may sense, no? So ito nga pag-usapan natin, guys. Pag-usapan natin ito, bakit nga ba nananalo pa rin yung mga magnanakaw na politiko? Diba? Real talk to ang may gawa nito, hiram tayo ng video kay Sir Christian Esguerra. No? And ayun, bakit nga ba? Bakit nga ba magnanakaw pa rin ang binoboto ng mga tao? Sabi ko nga, may mga butante nga kasi na may pinag-aralan pero tanga. Bakit? Nagpapakatanga dahil sa pera. Binoboto nila yung kapwa nilang tanga na politiko. And pangalawa, meron yung talagang wala lang talagang alam. No? Ang alam lang nila, pag tumanggap sila ng pera, boboto sila. Pag hindi sila nakatanggap ng pera, hindi sila boboto. Meron namang matatalino kagaya natin, Chan Raccoon. Diba? Pinipili natin yung mga hindi talaga magnanakaw. Right? Okay. May dalawa na tayo, tatlo, no? Malis pa isa. Pero okay lang yan. So pag-usapan natin to, guys. Play natin yung video habang mainit pa. Bago lang to gawa ni Sir Christian. Sa Martes lang, simula ng pag-ahaya ng bukas nga, tama ka, Chan Raccoon. Bukas nga. Certificate of Candidacy sa COMELEC ng mga nais tumakbo. Eleksyon na naman. Ang daming kandidato at sigurado marami na namang So ito po si Sir Christian Esguerra, no? Isa po siya sa pinakasikat na political vlogger sa YouTube, no? Ang gaganda po yung mga content niya. So pag napasyal kayo doon, subscribe na rin kayo sa kanya. Siyempre pati sa channel natin, MUG Malasakit Channel. Korap ang tatakbo at syempre mananalo. Wala talaga tayong kadala-dala, no? Korap na nga, binoboto pa natin. Asan yung mga magnanakaw? Bakit kaya? Alam mo si Sir Christian talagang galit sa mga magnanakaw to na politician. Bakit nga ba, no? Bakit ba nagpapakatanga tayo sa mga taong ito na ninanakawan naman tayo? Diba? Tapos, sasabihin walang demolition pero meron naman. Di ba harap-harap ang panloloko? Pero pag nabigyan lang tayo ng 2,000, boboto na agad natin. Diba? Ganun tayo ka walang pakialam. Akala kasi natin walang epekto. Pagka binenta natin yung boto natin, akala natin walang epekto. Unang-una, binenta mo prinsipyo mo. Pangalawa, wala kang dignidad. Pangatlo, yan ba yung ipapamulat mo sa mga anak ninyo? Nagbebenta ka ng boto? Ipapamulat nyo sa kanila na tama ito. Diba? 2,000 lang yan. Bukas yan, wala na agad yan. Pero yung dignidad mo, pag meron ka yan, forever yan, basta ingatan mo lang. Tama, Chan? Napapaisip ako issue ba talaga sa atin yung korupsyon? Bothered pa ba tayo rito? Yeah. Dapat ba tayo magpaka-OA dito? O nonchalant na lang? Baka iniisip nyo, teka, bakit parang kasalanan pa ng mga butante? Hindi ba dapat yung mga korap yung sinisisi? Tama. Babalikan natin. Nonchalant, ibig sabihin walang pakialam. Yun yung mga butante na nonchalant. Yun yung mga walang pakialam. Yun yung mga klase ng butante na isa, no? Na isang klase ng butante, nonchalant. Kahit sino na lang, pwede naman yan. Lahat naman yan magnanakaw. Napakapangit na mindset. Na, yung bang, lahat naman yan magnanakaw Tayo mawala ng pag-asa. Merong matino. Kaya lang, pag nagkakaroon tayo ng matino, inaayawan natin kasi nga, wala tayong natatanggap na pera. Ang isipin natin palagi, pag boboto tayo, yung bayan natin, hindi yung sarili lang natin. Diba? Kasi, yung pagbebenta ng boto, sarili mo lang iniisip mo doon Hindi mo iniisip yung epekto nun sa bayan natin mismo. Diba? Kaya nga nangyayari, nagkakaroon ng demolition, iyakan. Paano nagbenta ng boto Atin niya mamaya. Ano ba muna yung korupsyon? Ito yung abuse of entrusted power for private gain. Ibig sabihin, yung kapangyarihan na inaatang sa'yo, inabuso mo para sa sariling pakinabang. Halimbawa,
nanalo kang mayor. Di ka naman siguro binoto kasi gusto ng botante na nakawan mo siya. Kaso yun ang ginawa mo. Yung buwis na ibinayad ng botante, ibinulsa mo. Hindi lahat pero malaking bahagi nito. Ibig sabihin kinapitan mo si botante at hindi niya alam. O baka alam niya pero wala naman siya magawa. Yung pera pinambili mo ng SUV o pinampatayo mo ng mansyon o itinago mo sa bangko. Pera ng bayan, ginamit mo for private gain. Sinisimplihan ko muna para mas maunawaan natin pero mas komplikado ang sistema. Pinakasimple na yun na binenta mo yung boto mo. Yung mga magnanakaw na politician, yun ang ginagawa, no? Nangungupit, then papagawa ng bahay, mansyon, bilhin sa sasakyan, and eventually, ipambibili ng boto. Anong tawag doon? Ginisa tayo sa sarili nating mantika. Yun ba yung gusto natin? Yun ba yung gusto natin? Yun ba yung gusto natin, mga kababayan? So, pa-share ng video mga mga viewers na 3. Pa-share na lang video natin para malaman din ng iba. Guys, kasi mag-e-election na tayo eh. So, ito yung pinaka appropriate na topic para ngayon kasi bukas filing na. So, dapat yung mga kababayan natin namumulat kahit papaano. So, sana paki-share na lang ng video. Okay po, maraming salamat. Tema kung paano tayo ninanakawan. May tinatawag na petty corruption. Kunwari, para di natikitan yung traffic violator, tumanggap si enforcer ng 500 piso. O kunwari, teacher, tumanggap ng pera o pabor sa isang magulang para pumasa yung anak niyang bulakbol. Petty corruption ang tawag dyan. Meron namang grand corruption at ito yung tututukan natin. Ito yung systematic or well-organized plan of action involving high-level public officials that causes serious harm such as gross human rights violations. Ibig sabihin, hindi ito barya-barya. Yeah. At grabe ang epekto nito sa atin. So yung mga SK, petty corruption, yung mga SK, yung mga SK na nangungurap, petty ba yun? Pero minsan kasi, depende siguro sa sa budgets, no? Yung mga kapitan, petty ba yun? Kasi ang sinasabi dito ni Sir Christian, yung mga higher position like mayor, yan, congressman, yan naman talaga yung mga number 1 magnanakaw, congressman, governor, mayor. Tapos, yun yung grand corruption na tinatawag. And then yung petty, pag sinabi ko yung petty, maliliit lang, barya-barya. Pero, maliit man yan, corruption pa din eh. Pag nanakaw pa din eh. Ninanakawan pa rin tayo eh. Di ba? Ikaw ba pag yung bahay mo, siyempre iniingatan mo, gusto ba nakawan ka? Siyempre hindi, di ba? Sa politics, ganun din po. Pag bumoto tayo ng magnanakaw, ninakawan tayo, di ba? Parang baliwala sa atin. Di ba? So, ayun. Kapitan, petty, pero, well, pag nanakaw pa rin kasi. Depende siguro sa pondo, no? Like yung mga ibang, like Alasasin na barangay, milyon-milyon ng dyan. So, siguro, may tuturing na grand corruption na rin yon. Tama? Kaso, kung magnanakaw yung kapitan doon, hindi ko sinasabi magnanakaw yung kapitan doon. Kung! Baka mamaya, madali na naman tayo eh. madalas komplikado kaya mukhang malayo sa sikmura ng ordinaryong Pilipino. Kunwari nasa pandemic tayo, kailangan ng mga face mask at PPE ng mga health workers. So bibili ang gobyerno, bilyong piso ang budget, pero yung kontrata, ibinigay sa kumpanya na di exactly qualified pero pinabura ng ilang opisyal dahil baka dikit sila dito. Worse, baka may usapan na may parte sila sa masisingil sa gobyerno. Tapos yung dineliver na supplies, baka substandard pa. Sa ganitong halimbawa, maliwanag na agrabyado ang gobyerno. Agrabyado ang taong bayan. Ang talagang nakinabang, yung mga korap na opisyal ng gobyerno at mga kasabwat nila. Again, ginamit yung kapangyarihan na ipinagkaloob sa kanila para sa personal na pakinabang. Grand corruption. Base sa pinakahuling Corruption Perception Index, nasa 115th out of 180 countries ang Pilipinas. Sinusukat nito kung ano na yun mataas na mataas na level na yan pang 115 ka. Sa dami ng bansa, di ba? Ilang bansa ba tayo sa buong mundo? Kung pang 115 ka, pucha, ano na yun high rank na yun High rank na rin yun. Ano ka-corrupt ang pagtingin sa isang bansa? Ang score ng Pilipinas, 34 out of 100. Ito yung pamantayan. Pag 0 ang score, highly corrupt ang isang bansa.
Pag 100 naman, very clean. 43 ang global average, di hamak na mataas kesa sa score na 34 ng Pilipinas. So gaano ba talaga kalala ang korupsyon sa Pilipinas ngayon? Base sa pakikipag-usap natin sa ilang mga nasa gobyerno, ang tingin nila mas malala ngayon. Nag-iikot ngayon si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Yan, si Mayor Magalong. Siya yung isa sa napakagaling na mayor, no? Parang rin siya. Parang si Vico Soto rin. Kaso lang, itong si Mayor Magalong, talaga nag-iikot siya sa buong Pilipinas. Ipinapamulat niya sa mga tao, sa lahat ng officials, kung paano mangurap yung mga mayors. Kasi mayor siya eh. No? So, sa ngayon, 2 mayor pa lang yung talagang na sumisikat na matino. Si Vico at saka si Mayor Magalong. So, sana may maupuring matinong mayor sa Maribeles para sumikat naman tayo. Wag lang yung magiging madalda. Wag lang yung dakdakera. Pero, dakdakera man yan. Matalak man yan. Pero kung hindi naman tayo ninanakawan, much better. Diba? Much better. Kasi, talakera lang naman siya. Hindi naman siya magnanakaw eh. Doon na ako sa talakera kaysa doon sa talagang magnanakaw. Diba? Kaya lang nasa paligid dapat ayusin. Kasi pag hindi kurap yung mayor, yung mga nasa paligid ng kurap eh. Diba? Pero once na manalo si Jocas, pangako ko sa inyo, once na manalo ulit si Jocas, ako ang babanat pag may nakita tayong katiwalian. Okay? Pangako ko sa inyo yan. Sa iba't ibang bahagi ng bansa para ipaliwanag ang isyu ng korupsyon sa mga ordinaryong Pilipino. Siya ang leader ng grupong Mayors for Good Governance. Common knowledge na yung tinatawag na kickback o SOP ng maraming politiko sa mga projects ng gobyerno. Halimbawa, pagpapasemento ng kalye. Kung titingnan mo yung profile ngayon ng mga politicians ngayon, marami ng contractor eh. Diba? May biro na nga eh. Gusto mo bang, kailangan maging contractor ka muna para maging politiko ka. Diba? Kaya nga yan nangyayari ngayon eh. Kita mo, politiko ka na, may porsyento ka na, ikaw pa yung contractor. Yung iba naman, sa sobrang Ito. Meron kasi ako na balitaan, no? Na itong si Governor Garcia, magkakapatid pumupwesto, tapos may sarili silang construction firm. Totoo ba? Hindi ko alam kung totoo yan Pero sabi totoo daw eh. Sila daw yung gumagawa ng mga kalsada natin sa buong Bataan, yung construction firm ng mga Garcia. So yun, ito yung sinasabi ni Magalong, part of corruption. Kasi bawal kang mangontrata. Kaya lang, siyempre, magagaling ang mga Garcia, siguro, pinapangalan sa iba. So mahirap nga naman kasuhan. And bukod doon, isolated tayo eh. Lahat ng officials ng Bataan, puro bata ng Garcia eh. Di ba? Kasi alam mo yung mga mindset, like yung mayor dito ngayon, ang pangit ng mindset nila. Ang mindset nila, pagka hindi ka kakampi ng Garcia, hindi na sila mananalo. Ganon kasi ang mindset nila. Ang pangit, di ba? Ang pangit. Kasi nga, sabi, totoo, may vote buying nga siguro. Hindi ko sinasabing namimili ng boto si Garcia. Hindi ko sinasabing namimili ng boto yung mga Concepcion. Pero ang totoo, may vote buying sa Maribeles at sa buong Bataan. Tama? Di ba, Chan? Papangan, sila pa yung supplier. Sa kanila na lahat. Kaya nga may biro kuminsan, wala nang SOP. Kasi sila na yung contractors, wala nang SOP. Wala yung supplier. Kaya tingnan mo yung mga profile ngayon ng mga politiko ngayon. Ang dami-dami dyan. Contractor na. Paano pa magkakaroon ng SOP kung ikaw rin naman yung ikaw rin naman yung contractor, di ba? Paano pa magkakaroon ng SOP? O, halimbawa, yung kapitan, ba't mo bibigyan ng SOP yan? Akin to eh. Halimbawa, ako yung Garcia. Kontrata ko yung kalsada ng barangay nila. Ba't mo bibigyan yung kapitan? Huwag nang bigyan yan. Ako bahala dyan. Ako governor eh. Di ba? Di ba, Danilo Irog? Gandang gabi sa'yo, bro. Mga ka-MUG, God bless. Maraming salamat sa'yo, Danilo, sa pagpasok. Yan. Shoutout sa mga pumapasok na, palabas-labas kasi, Marami kasi tayong mga viewers na mainipin sa mga ganitong content. Mga may sense na content. Hindi nila, ewan ko. Kaya nga mas maganda na pinapaintindi natin, di ba? Kaso wala pa rin. Mas gusto nila yung mga basura content kaysa yung mga ganitong content. Supplier pa. Sa pag-aaral ni Magalong, nasa 25 to 40% daw ng halaga ng proyekto
ang napupunta sa bulsa ng korap na politiko o average of 30%. Kunwari kung 100 million pesos ang halaga ng proyekto, 30 million ang kay mayor, congressman o governor. Tapos may kickback din daw yung mga taga-bids and awards committee sa ka-implementing agency. Suma total nasa 45% na lang daw ng pondo ang napupunta para sa mismong proyekto. Okay, 45% na lang ang napupunta sa mismong proyekto. Of course, kailangan yung kontraktor tutubo din sa dyan. Hindi po pwedeng hindi sa tutubo. Bukas may kukuhanan akong kalsada na ginawa last year. Wala pa isang taon yun ha. Ginawa last year. Tapos nabakbak agad. Hindi yata binayaran. No? Di inulit. Tapos ginawa ulit. Mga ilang buwan lang. Bakbak na ulit. Kukuhanan ko bukas yun. Example nitong sinasabi ni Sir Christian S. Guerra. Papakita ko bukas. Kukuhanan ko bukas yun. Pag sinipag ako ha. Tuloy. Kung tama ang sinasabi nila na ang corruption is 40%, it gets 40%. Yung 40% na yung of the money that is supposed to be spent on the project is given to the politician. What kind of project will that result in? Siguro mga 6 months, wala na yan. Doon sa ibang countries, pag may proyekto, may corruption nga. Pero nabibuild yung tamang, to the right specifications. Tempered. That's our problem. We don't have, in the Philippines, we do not have rules for corrupt practices. Correct. Mababa yung kalidad kunwari ng kalsada. Ilang ulan lang o ilang sasakyan lang yung dumaan, sira na agad. Ngayon, sino yung napeperwisyo? Syempre, ordinaryong Pilipino na gumagamit ng kalsada. Kunwari, nagde-deliver ka ng gulay sa palengke, mas mapapatagal yung biyahe mo dahil sa lubak. Kung talagang sira na yung kalye, mapipilita ka maghanap ng mas mahabang ruta. Dahil dito, gagamit ka ng mas maraming krudo, and of course, bawas yung kita mo. Tama. Habang yung si congressman, na corrupt kunwari, meron pang And at the same time, madaling masira yung sasakyan pag sira-sira yung kalsada. So another na naman yun. Another loss na naman yun, no, sa profit mo. Kaya ang talagang nakikinabang lang talaga yung mga nakaupo na mga magnanakaw sa gobyerno. 'Di ba? Sila lang yung nakikinabang. Ewan. Kaya sana mamulat na yung ating mga kababayan, no, sa mga ganitong practices ng mga Kaso ang hirap lang talaga. Dapat talaga yung mga ganitong video na i-spread natin. Dapat sinishare natin. Una-una, kung hindi nyo kaya yung ginagawa ko, mag-expose ng mga katarantaduhan ng mga politician, pakishare na lang po ng mga videos. Yun man lang maitulong ninyo. Diba? Pakishare ng video. Natin, para magbigay naman alam natin sa iba nating mga kamag-anak, sa ibang mga tapos yung mga kamag-anak nyo naman, i-share din nila yung mga videos. Diba? Yun man lang maitulong natin. Diba? Kita nyo, hindi masagot-sagot ng Maribeles fake news wall yung mga videos ko patungkol sa mga Garcia at sa mga kakampi nilang politician. Wala eh. Puro sila kasi nungalingan eh. Puro sila fake news. Diba? Hindi nila kaya na magpakita ng mukha. Pulin dun sa mismong kalsada na dadaanan mo dapat. Nitong September 13, nagpa-surprise birthday party ang ilang mayayamang kaibigan para kay Pangulong Bongbong Marcos sa isang hotel sa Pasay City. Ang highlight, private performance ng bandang Duran Duran. Yeah. Strictly private daw yung party kaya limitado ang detalyeng publiko. Yung mga report na nasa 28 to 49 million pesos daw ang booking fee para mag-perform ang Duran Duran sa isang private party. Inamin na Malacanang na nagkaroon nga ng ganung party, pero wala naman daw ginastos ni isang sentimo ang gobyerno para dito. Ibig sabihin ba nun walang issue ng korupsyon? Ang problema, may mga batas tayo na nagbabawal sa mga opisyal tulad ng presidente na tumanggap ng mga regalo, lalo na kung ganito kagarbo. Mismong dito sa part na to talagang mali talagang ginawa dito ni Marcos. Dapat hindi niya na lang tinanggap yun. Well, surprise daw kasi hindi niya alam na meron ganun. Surprise, hindi niya alam. Paano niya kayong tatanggihan niya? Pauwi niya ba on the spot yung yung Duran-Duran? Papauwi niya ba on the spot? Yun kasi yung tanong doon eh. Pero siguro, for delikadesa, sana ganun na lang ginawa niya.
Kaysa na-issue siya ng ganito, di ba? Mali naman talaga yung ginawa ni Marcos na yun. Sana hindi na lang niya tinanggap. Yung mga barkada niya kasi na mamayayaman, yung mga nakikinabang sa mga negosyo, di ba? Pangit din eh. Ewan ko ba? Ni BBM ang naglabas ng presidential decree na nagbabawal sa pagtanggap ng mga regalo ng mga opisyal ng gobyerno. Iniiwasan kasi yung tinatawag na conflict of interest. Yun. Isipin nyo to. Sa tingin nyo, sobrang bait lang ba ng mga kaibigan para magpa-party pero walang inaasahang pabor sa hinaharap? Ganon? Alam nyo ba, may malaking corruption scandal ngayon sa Singapore. Yung dating transport minister nila nasasakdal dahil tumanggap ng mga regalo na may kabuuang halaga ng $306,000. Sa pera natin, mga 17 million pesos. Pa sa mga regalong tinanggap yung tickets para sa musicals, ticket para sa English Premier League, flight tickets, bote ng alak, saka bisikleta. Ang laking skandalo nito sa Singapore kasi big deal sa kanilang korupsyon. Big deal pag may conflict of interest ang mga... Singapore, bita yung mga ganyan. Sana ganito rin ganyan din sa Pilipinas, no? Sa ano kasi sa China ganun din eh. Pagka corrupt ka, parang firing squad. Sana ganun din dito, no, firing squad. Yung mga corrupt. Para matakot. Matakot. Sana may masampulan. Mga leader nila. Imagine kung Singapore tayo at tumanggap si BBM ng private concert mula sa ilang kaibigan. Nawawala internet ko, sorry ah. Prejudice ka na from the start. Hindi mo titignan kung corrupt siya. Ang sasabihin mo, Nawawala internet ko, sorry, nawawala. Pasensya na. mas corrupt naman yung kalaban. Balikan natin yung tanong natin sa simula. Kasalanan ba ito ng mga botante, ng mga ordinaryong Pilipino? May pananagutan dito yung mga botante, syempre. Pero yung talagang sala rin dito, yung mga corrupt na politiko. Isipin nyo to. Kung talagang gusto natin palitan yung corrupt na politiko, di ba pwede namang hindi na lang natin sila iboto? Eh kaso kung gipit na gipit ang isang pamilya, di ba mapipilitan silang kumapit doon sa ayuda na pinamimigay ni corrupt na politiko tuwing eleksyon? Eh syempre, papasok na rin yung utang na So loob. dito nga papasok yung utang na loob, yung sasabi ni Sir Christian. And dito rin papasok yung vote buying, yung ayuda. No, yung ayuda, yung 4-piece ginagamit nila para sa kanilang sariling kapakanan. Yung tupad, yung AX na yan, yung AKAP na yan, yan yung ginagamit ng mga politiko. Napapansin ba ninyo na bakit yan yung mga project na ginagawa nitong ating mga politician? Bakit kanyo? Bakit hindi tawag nito? Bakit hindi trabaho ang ibigay? Imbis na mag-AX ka, mag-AKAP ka, bakit hindi trabaho? Or livelihood program. Wala silang ginagawang ganun. Kasi bakit ganyan ginagawa nila? Mas gusto kasi nila na naghihirap tayong mga mamamayan. Kasi nga naman pag naghihirap tayo, pag mahirap ang buhay natin, mas madali nilang mabibili yung boto natin. Mas madali nila tayo mauuto sa mga ayuda na yan. Ito yung sinasabi ni Sir Christian. Right? Oh. At iboboto na lang ng botante itong corrupt na politiko. Pero isa si politiko sa mga dahilan kung bakit nananatiling mahirap si botante. Malaking bahagi kasi ng pondo na dapat napupunta sa pagpapaaral sa mga mahihirap o pagbibigay ng sapat na nutrisyon at kabuhayan sa kanila, binubulsa ni politiko. Tapos siya pa yung bida-bida na magbibigay ng ayuda na mapipilitan naman yung mahirap na tanggapin. Ngayon, kunwari talagang Ito, nakita niyo yung mga Garcia. Yung mga Garcia, namimigay ng tupad. Akala mo pondo nila eh. Diba, magpapasahod sa tupad, nandun pa sila, naka-front pa sila doon. Namimigay ng AX, naka-front sila doon. Magbibigay ng 4-piece, naka-front sila doon.
Yung akala mo pondo nila, yung ginagamit nila na pinamimigay. Pondo natin yun eh. Pera natin yun eh. Bakit nandun sila? Yan ang trabaho ng mga Garcia. Pera naman natin yung ginamit, sila pa yung sikat. Di ba? Sila pa yung hero. Pera natin yun eh. Dapat tayo yung hero kasi tayo nagpapasahod sa kanila. Kaya nga kung di ako natatakot magbatikos, hindi ako natatakot mag-criticize. Bakit? Karapatan ko yun eh. Karapatan ko mag-criticize. Diba? Karapatan nating lahat actually. Kasi pera natin yung pinapasahod natin sa kanila. Pera natin yung kinakain nila. Bakit? Kasabihin mo, ang lit na ng sahod nila. Paano nga itong korupsyon? Diba? Kaya bang pera ang kinukurap nila? Pera natin. O kaya tayo nagpapakain sa mga yan. Mulat na tayo at gusto nating palitan yung mga korap na politiko, kumusta naman yung choices natin tuwing eleksyon? May mangilan-ngilan na mamamatitino pero karamihan sa mga kandidato talagang mayayaman at galing sa mga dambuhalang political dynasties. Tapos yung eleksyon natin, napakagastos kaya halos imposible para sa isang ordinaryong kandidato ang manalo. At sino yung may pera? Syempre mga political dynasties at yung mga negosyante. Speaking of businessmen, korupsyon din na maituturing yung pumasok ang isang negosyante sa politika para isulong yung interes ng mga negosyo niya. Kunwari, magsusulong ng batas para protektahan pala yung negosyo niya. Di siya madaling masilip ng mga ordinaryong Pilipino. Yan ang mahirap sa usapin ng grand corruption. Corruption affects in the final analysis our stomachs, our health, our education. But the poor people don't seem to understand it. Why? It's not their fault. Because they're so poor that they're only worried about where their next meal is coming from. I cannot blame the Filipino people for saying, well, I'll vote for him because he gave me 2,000 pesos. And then they don't realize that giving... 2,000 pesos din yung alam ni Prof. Sino nga yan? Sino nga yung professor na yan? Kalimutan ko na name. You 2,000 pesos, he gets 10,000 pesos, maybe 20,000, maybe 1,000,000 pesos, and you wallow in your poverty. Siguro naman obvious na kung sino ang tunay na may kasalanan. Kaya sa araw ng eleksyon, let's do something different. Yeah. For a change, huwag nating iboto yung mga magnanakaw. Try lang natin. Try natin. Alin natin, di ba? Doon tayo sa hindi nagnakaw. Doon tayo sa hindi magnanakaw. Doon tayo sa politiko na ibabalik sa atin yung tax na binabayad natin. Yung sulit naman yung pagod natin. Tama. So, sana, sana ipakalat natin tong video na to. Mamulat kahit pa paano natin mga kababayan. Try natin. Try natin, guys. Try natin. Wala namang mawawala. Magtulungan tayo na imulat yung ating mga kababayan. No? So, yun lang naman, guys, no? At yun. Maraming salamat sa inyo, no? Sa mga pumasok. Sa mga, nagtiyaga si Chan Racon at si Danilo Irog. No? Maraming salamat sa inyo. Siyempre, huwag natin kalilimutan. Minsan lang tayo mabubuhay. Piliin natin maging tama at mabuti. Maraming salamat. Mabuhay tayong lahat.